Paano nga ba makakuha ng cash assistance mula sa AKAP? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para makakuha ng ayuda sa AKAP, dapat pumunta kayo sa DSWD or sa Social Welfare Development or SWAD offices. At ito yung mga kailangan pagdaanan. Una, kailangan isubmit yung mga requirements para ma-review yun at magkaroon na rin ng schedule. Mamaya pag-usapan natin yung mga requirements na dapat dala ninyo. Pag nagkaroon na kayo ng schedule, malalaman ninyo kung kailan yung magiging interview at doon magkakaroon ng assessment. Magkakaroon ng rekomendasyon mula sa social worker kung pasok ba kayo at magkano ba yung mga dapat ninyong makuha. Itong recommendation nila magkakaroon ng approval. Depende sa ma-review nila kung pasok ba kayo at sa releasing dito na malalaman kung naaprubahan ba yung assistance na dapat ibigay sa inyo. So yun yung paraan para makakuha ng ayuda dito sa DSWD under AKAP. Pero ano ba yung mga requirements? At pasok ka ba or qualified ka ba as beneficiary? Yung requirements para sa AKAP ay una, government issued ID. Kung meron kayong higit sa isang government issued ID, dalhin nyo na lang din. Pangalawa, yung magpapatunay na qualified nga kayo. Ano yung qualification nila? Sa AKAP, pwede kang pasok kung sakaling mababa ang kinikita mo. Kung minimum wage earner, pwedeng manghingi ng COE or Certificate of Employment doon sa pinagkatrabahuhan ninyo. Dapat nakalagay yung compensation o yung sinasahod ninyo kada buwan. Dapat may pirma din yon kung sino man yung nag-issue. Pwedeng ang nakapirma doon ay yung HR o yung boss ninyo o yung may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. Kung sakaling hindi makakuha ng COE pero meron kayo ng ITR mula sa BIR kung saan naglalaman iyon ng tax na binabayaran nyo kada taon, pwede nyo ring isubmit para nga naman hindi na kayo manghingi ng COE pa. At yun ay para sa mga empleyado. Paano naman kung hindi ka empleyado? Halimbawa, meron kang maliit na negosyo katulad ng sari-sari store. Pwedeng lumapit sa barangay ninyo para makakuha ng certification. So, isa lang to sa mga requirements or patunay na pwedeng minimum wage earner kayo na pwedeng ipakita sa DSWD mismo. Kung sakali naman na masyado na kayo naapektuhan ng inflation o yung masyadong pagtaas ng mga bilihin sa panahon ngayon at hindi nyo na nabibili yung mga pangangailangan nyo sa araw-araw, pwede rin naman kayong mag-apply sa AKAP. Pero, ninawin natin na kung sakaling pasok kayo sa dalawang to, halimbawa minimum wage earner or nawala ng trabaho, pero parte na kayo ng mga dati pang programa ng DSWD. Ano-ano yung mga yon? Ito yung 4P, Senior Citizen or SLP, hindi na kayo pwedeng mag-apply sa AKAP. Pero, pwede pa rin naman kayong lumapit sa DSWD kasi meron pang hiwalay na programa na AICS kung saan kapareho lang siya ng AKAP na pwede makakuha ng tulong pinansyal. And speaking of tulong pinansyal, ito yung mga kategorya o assistance na pwedeng matanggap ng mga pasok sa AKAP. Rice assistance or food assistance, medical assistance, o kung sakaling namatayan, funeral assistance, or cash relief assistance. May mga pagkakataon na hindi cash nga pala ang pwedeng makuha. Instead, pwede rin naman yung guarantee letter, lalo kung meron kayong hospital bill. At speaking of hospital bill, ilang beses ba dapat lumapit sa AKAP program? Nakalagay dito na pwedeng kada 3 buwan. Pero, pwede naman na mas madalas pa sa kada 3 buwan, lalo kung meron kang hospital bill at kada confinement, pwede mo yung ilapit sa AKAP para makakuha na rin ng karagdagang tulong. At yun yung proseso para makakuha ng cash assistance sa AKAP. 4 lamang ito. Dala nyo na dapat yung mga requirements at dapat makakuha kayo ng schedule para malaman kung kailan kayo dapat bumalik hanggang sa releasing at doon yung malalaman kung magkano yung pwedeng makuha mula sa AKAP ng DSWD. At sana nakatulong tong video na to. Kung may pa kayong katanungan, pwede nyo i-check yung website ng DSWD o pwede rin naman lumapit sa mga officer or social worker ng DSWD mismo. And that's it. Para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo rin i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!